Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong niya sa tao ko, kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. I'm telling you, it is what it is. At meron pang interview ng mga taga lugar na yon. Hindi pa sapat yun. Ang dami pang mga cheche-bureche na kailangan mag-imbestiga mga taga-Senado, pupunta doon, at kasama ang NIA, etc. etc. Yan na mismo, oh. Right here, right now. Let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. Next slide is yung Bulo Small Reservoir. Pwede natin pakita yung video, yung slides. Yan. Bulo Small Reservoir. 35 hectares of farmlands ang dapat may kinabang dyan at 214 farmers beneficiary. Dam was inaugurated last 2018. Ang total budget for that is 990,037,000. So almost a billion. Yan po ngayon ang sitwasyon. Ayan po, parang fountain. Yes, nakita ko na rin po yan kasi ako may-ari ng Doña Remedios Trinidad po. Lola ko po yun eh. Ganon. At ako lang yung remedyo sa mga apo. Pero totoo na hindi matapos-tapos at may request for funding, napakaraming delay. Matagal ko na nakikita yan na nakatiwangwang. May rock excavation along the river, may structure backfill and retaining wall, pero hindi umaandar. Okay. Ano po yun sa Bulo, yung sa maintenance? Noong 2020, 50 million ang na-allocate ng GAA para sa MOOE ng strukturang yan. Nakita niyo naman po, pinachipat yan lang. Halos mabali na po yung mga poste niyan. Ayun, ang ginawa, pinachipat siya lang ng semento. Yan ho bang halagang 50 million? Ayan po. Oh. Ang dinadahilan po, Pinagyan na po ng semento. Semento bang tawag niyan o plaster? ang dinadahilan, nasira daw yung natapos na nung Typhoon Carding nung 2022. Ngayon, pilit nilang rin-repair, pero ngayon pa lang mag-uumpisa ang continuation of project. So who did the Ay, repair? tapos na Who did the last repair? year. Kasi, Teka, tapos na daw last year. teka muna. Madam Sponsor, Mr. President, yung pag-repair ng halos masisira na matutumba na poste, palitada lang ho ba ang katapat niyan? Kasi 50 million ang ginastos, ang binudget para ayusin yan. 50 million na ba yung halaga ng palitada na yan? Pinapangako nila na kung puntahan daw yung Bulo ngayon, iba na raw itsura, na-improve na at natapos na raw last year at yung mga nasira nung panahon ng bagyo, naisaayos na raw. Pinuntahan po namin this year. November 7, pinuntahan po ng mga staff ko. We did. Meron kasi silang mga retrato dito. Ma'am, Madam Sponsor, yung tao ko na mismo pumunta, wag ho kayo magtiwala sa mga litrato nila na pwede naman i-edit yan. Yung tao ko po hindi may edit. Dahil mismong reporter ko ang pumunta doon, on-site, at siya po ang nag-picture-picture niyan at nakipag-usap siya sa mga tao doon. Yung mga picture ipapakita sa atin ng NIA, wag niyo pong paniwalaan yan. Pwede ipa-photoshop nila yung mga pictures nila. Ayan po, oh. Yan po, ngayon po, November lang po yan. Ito po sa kanan, ayan po. Kuha po ng tao ko yan noong November 7. Pero
Ayon sa records ng NIA, operational na daw at kahit papano napapatubigan na raw yung ibang bukid sa Hindi po. DRT. Madam Sponsor, Mr. President, hindi po. Unang-una, nakita niyo naman po, parang shower, sabog-sabog yung pagdaloy ng tubig. At pangalawa, again, yung tao ko, pag pupunta doon, hindi naman katulad sa NIA, pupunta lang, tapos nakapamewang, picture-picture, alis na. Yung mga tao ko po, pag pupunta doon, nag-i-interview. Ini-interview po yung mga barangay officials, ini-interview po yung mga farmers, etc., etc. We just don't go there para pumorma. At pinagsabihan ko na balikan na lang nila kasi iba naman yung pinapakita nila at iba naman ang sinasabi ni Senador. Kaya kinakailangan talaga matuklasan natin dahil November 7 pa lang kayo pumunta, baka kung kailan pa to. So, sino po yung pinapunta nila? So, yung pinapunta nila at nagbigay sa kanilang picture at nagsabi okay na, dapat mabigyan ng sanction yon. Dapat madisiplina yon dahil doon nag-umpisa yung pagsisinungaling. Sinungaling kamag-anak na magnanakaw. So, sinungaling yung taong yon. So, kasama siguro sa mga ginagawang pagnanakaw diyan sa NAIA, talamak na nakawan sa NAIA. Sa NIA, sorry. NIA. Ayon sa kanila, hindi naman daw taga ron, kundi inspection team galing sa central office at meron pating mga IA na sumasama. Okay, ito lamang po ilan sa mga interview ng mga tao ko. Ano po? Nung nagpunta kami last year, nakita namin na talagang sira-sira, nagtutuluan, halos parang babagsak na yung irrigation. Ngayon po, kumusta ba dito? Ganun pa rin ma'am, wala naman nagbago. Hindi naman pinakikinabangan yung irrigation. Abala pa sa dinaan ng mga lugar na hindi naman nila binayaran. Mga magulang ko lang nakausap nila noon, hindi naman nila alam na pwede palang bayaran yung mga nadaanang nasira. Pati nga mga pananim po namin doon nasira eh. Kailan po huling nagpunta yung NIA dito? Matagal na po. Tagaraw po nung ginawa nila kasi yun. So ito yung last year na pinuntahan namin. Ano po bang ginawa dyan? Sinementohan? Pinaltadahan uli nila para dumiretso ng konti. Ayun. Dito lang yan. Pagdating doon, pangkabuli yan. Kasi ang sinasabi ng NIA po nung last hearing, may budget sila for maintenance. So ito na po ba yung tinatawag nilang maintenance? Ay, yan na nga ho siguro. Pamahal pa naman ng pagkapayag yan. 3,000 isang poste raw. Pero issue pang naging dating sa amin yung irrigation na yan. O yan yung pinahira nila o. Ngayon, bakbak na naman. Ayan, yung sumabog uli. Ayan o. Ayan, mga kanya. Ay, tama ng tubig. Ayan po, tao ko mismo ang pumunta. So hindi po pwede ma-deny ng mga taga-NIA base lamang sa picture-picture ng mga tao nila. So ano po masasabi ng NIA tungkol dyan? Ang sabi po nila, meron silang mga bagong picture at nakapunta raw sila ng ilang buwan na nakaraan, tapos na po. At malamang last year, no nakaraan taon, ganyan rin talaga ang report sa kanila. Pero November- nakaraan taon pa raw yun. Yes, Madam Sponsor, Mr. President, November 7, 2024 pa lang kami nandoon. Ayan po, bulok, hindi nagagamit. Kasi kapag kami po nag-imbestiga, pumupunta po ako, nag-invest po ako para mapunta ng mga tao ko. That's how we work. That's how we do it. Kaya hindi niyo po pwede kami pagsinungalingan. Ang pinakamabuti siguro kung pwede yung Senado, yung grupo natin, kasama yung staff ni Senator Tulfo at yung NIA, mag-joint ocular inspection kaya tayo para malaman kung ano talaga yung sitwasyon at tulungan yung mga tao sa DRT. Teka muna, so diskumpiyado itong NIA sa tao ko. Kailangan buong Senado para mag-inspect. Don't you trust my people? I would rather trust my people than trust all of you there sa NIA. I'm telling you, it is what it is. At meron pang interview ng mga taga lugar na yon. Hindi pa sapat yun. Ang dami pang mga cheche-bureche na kailangan mag-imbestiga mga taga-Senado, pupunta doon, at kasama ang NIA, etc., etc. Yan na mismo, right here, right now. Let's solve this problem. Hindi nyo kayang sagutin. Aminin nyo na lang, inutil kayo. Tapos, I'll move on to another topic. Just accept na inutil kayo. And then I'll move on. Ngayon, kung ayaw nyo, paulit-ulit kayo, hanggang mahating gabi tayo rito. Hindi ako papayag na palalabasin nyo yung tao ko ang
Ang mali dito. Wala naman pong sinasabi na No, sinungaling. sorry, not you, Madam Sponsor. Ito mga taga-NIA, may dugo ko rito eh. Matagal na. Kasi palalabasin nila na yung tao ko pang mali. Kasi kailangan pala pupunta mga taga-Senado. Hindi pa sila kontento doon sa pinakita namin video at mga tao ko, yung tao ko subok na. For 20 Ay, years, I've been doing public service, nag-imbestiga ako, nagbibigay ako solusyon sa mga problema ng bayan. This is how we do it. And now, pasinungalingan ako nito mga taga-NIA, gagawing sinungaling yung tao ko. No F-way. Ano kayang mabuting gawin para malaman ng NIA ang katotohanan? Siguro papuntahin natin sila. Siguro meron Sa dapat lalong madaling meron panahon. dapat masampahan ng kaso, siguro meron dapat masibak. I think yun pinakamaganda. Meron mag-resign o may masibak, may makasuhan. Kasi come on, for the longest time nilolokong taong bayan. At saka ang masaklap dito, kasi irrigation pinag-usapan natin, sino po yung mga tinatamaan dito? Mga farmers. Sino nagpapakain sa mga Pilipino? Mga farmers. Farmers ang naluloko rito. Farmers ang kinakawawa rito. Farmers ang tinatamaan dito. Farmers ang biktima rito. Tama po. Dapat talaga may managot kung regional director ba yan o kung sino in charge sa bagong construction at big infrastructure. Kasi mismo yung administrador umaamin na wala pa siya nung naumpisahan niya. Nadatnan niya, sira-sira talaga matapos yung bagyo. Pero nung November 23, nung last year, during Blue Ribbon Committee investigation, sinabi nila nagagawa sila ng paraan na para i-fix yung problema. That's why last month, November 7, nagpadala ko ng tao at hindi nila inayos yung problema. Pinalitada lang nila. Yan ba ang pag-ayos ng problema at sa halagang 50 million pesos? Ganun ba natin lukuhin yung mga farmers natin? 50 million pesos para lamang sa mga palitada na yan? Magkano bang halaga ng palitada? Meron bang karpintero dito na makapagsabi, magkano bang palitada? So, di ba tayo mag-hire ng karpintero? Meron bang karpintero dito sa Senate? Magkano ba yung palitada? Magkano ba yung, sabihin natin, 5 drum na palitada ang nagastos dyan? Magkano ba? 50 million ba yan? Ano kaya ang mabuting gawin? Tama po kayo, may dapat sibakin, may dapat managot, at hindi po pwedeng tuyo-tuyo ito. Exactly. Salamat, Madam Sponsor, Mr. President. Dapat may managot. Ang tanong ko ngayon sa NIA, sino sa tingin ninyo ang dapat managot? Taas ang kamay. Kinakailangan mag-imbestiga sila at alamin talaga kung sino ang may gawa nito. At kung talagang palitada lang ang ginawa at pinaganda lang sa Photoshop, alamin din natin. Okay. So, ngayon, mag-iimbestiga po sila. Kailan po sila mag-iimbestiga? Kasi ayoko po puro sat-sat lamang. Gusto ko po sana may mangyari na. Ayoko naman po masayang yung effort ng staff ko, mga tao ko, pumunta doon, mag-imbestiga, and then mapupunta sa wala. Meron daw silang mga investigasyon, preliminary, at pinagpipilitan nila na na-improve na yung lugar. Maari siguro ipakita at i-report yung kanilang findings sa inyong staff sa lalong madaling panahon. Madam Sponsor, Mr. President, narinig mo naman, isa lamang po sa in-interview namin, farmer, siya mismo nagsabi na walang nangyari at lalo pang naging perwisyo sa kanila yung ginawang pag-repair dahil palitada lamang at pinakita naman natin sa video na naagnas na po yung ibang mga istruktura doon. At yan po supported ng video. Ang gusto ko po, sabi niyo, anong magandang gawin? So, ang pinakamagandang gawin, pinakamagandang style dito is meron dapat talagang managot. Tama. Kaya pipilitin natin na magkaroon ng investigasyon sa lalong madaling panahon. At Sino po mag-iimbestiga?
Kasi kung sila, di more investigation lang po yun. Or i-blue ribbon natin ulit. Tama ba yun? Ulitin na lang natin parang oversight ng nangyari ng karaang taon. Dapat meron na ma-ombudsman dito at meron na po dapat masibak at meron na dapat mag-resign. Kung ang tatanungin. Sa Kung kailangan. sa dinami-dami pong pwedeng lokohin, yung mga farmers pa natin ang niloloko. Kung kinakailangan, dapat talagang magkaroon ng kaso. Tama po yun. Thank you. Pero kailan natin, sino mag-imbestiga kayo sa NIA? Pero baka self-serving naman kung kayo-kayo lang. Tama. Ayan, o si Madam Cynthia, nagsabi blue ribbon na lang daw. So, kailangan talaga maimbestigahan to and I want actions na sana meron na po talaga managot. Dahil kung hindi, ang sasabihin po ng taong bayan, puro na lang kayo investigasyon sa Senado, puro na lang kayo satsat. Nababash po yung Senado. Every time na nagkakaroon tayo ng hearing, every time nagkakaroon tayo ng ganitong AI klaseng the, investigation. A move. With the permission of Senator Rafi, Yes, Mr. President. we recognize Senator Cynthia Villar. Yes, Mr. President. So I move that we conduct a blue ribbon investigation on this topic here in the Senate. That is well noted, and we will transmit that message to Can somebody Senator Pia Cayetano, who's the second chairman of the motion? Blue. Can you do a second motion? I second the motion. Well, is there any objection? Hearing none, the motion to refer the topic, the said topic to the committee, to the Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Pia Cayetano, is approved. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Senator Cynthia Villar, ma'am. Now, let's move to another project. Makalelon Small Reservoir Irrigation. 997.4 million pesos. Ayan. 830 hectares of agricultural land ang dapat makikinabang dyan. 700 farmers dapat ang beneficiaries. Anong nangyari dyan? Ayan ang 1 bilyong halaga ng irrigation project. Bulok. Pakitingnan niyo po mabuti. Huwag niyo sabihin na nagpadala po kayo ng mga tao niyo at nagbago na yan because November 7 lang po yan. This year. Ang nakalista dito na report ay nasa 77.53 accomplishment na. Pero kita naman natin, hindi pa talaga tapos. Correct. At again, nag-interview ulit kami doon ng mga barangay officials, ng mga residente, mga farmers. Pikon na po sila. Nagmumura po sila sa galit. Dahil pinagloloko lang daw po sila. Kasi sila ang recipient dapat dyan. Ayan po. Basura. I'm sorry? Oh, November 12 pa pala. Oh, di medyo napaurong-urong pa. 7 pala doon sa isa, no? Kasi umikot po yung mga tao ko. So yan, November 12. So again, meron dapat managot na naman dito. So pakisagot lamang po niya. Ayan, oh. Ilang percent completed na? Sinasabi po ni Nia? 70? 70%? Baka 0.7. Baka baliktad. 0.7. Hindi 70. Pinagluloko niyo naman kami. May data dito na 90%. 90%. 61. Kaya nga, pero bakit nakatiwangwang? Correct. Pinagluloko tayo nito mga taga-nina, ito mga sarap magalit ng husto eh. Pero meron rin silang binabanggit na may catch-up plan daw yung kontratista ng dam.
Kaya medyo Defined nakakalito, catch-up plan. kung 90% talaga, bakit may catch-up plan? Correct. Yung sa project, magkano bibigay? 300 million? Saan yun? Saan sa 200 million per year. Alam niyo po, Madam, bago sagutin ako ng mga genius natin dyan sa NIA. Ayon po kay Secretary Francisco Chu Laurel, para sa ating food security, bansa natin, because our farming, our farmers depends on irrigation, yung farming natin. We need 200 billion pesos a year budget for the next 10 years. Now, to accomplish that 200 billion pesos a year for the next 10 years, dapat tuloy-tuloy, consistent. Paano mangyari yan? Samantalang itong 2024, ang binudget lang is 70.2 billion. 2025, 42.5, pababa ng pababa. Bakit? Kasi nakita natin na inutil itong mga taga-NIA. Bakit mababudgetan ng 200 billion? Baka kurakutin lang itong 200 billion. Kaya siguro pigil na pigil ang pagbigay ng budget. Kasi alam natin lahat kung paano nila gastusin yung pera. Alam natin lahat na incompetent mga ito. So why would we give them 200 billion a year para makomplete yung 10-year projected plan para magkaroon ng 100% irrigation na ang Pilipinas. Para maging 100% irrigated na ang lahat ng farmland sa Pilipinas, we need 200 billion times 10. Pero how can we accomplish that kung pautay-utay ang binibigay at hindi natin masisisi kung bakit pautay-utay dahil incompetent nga itong NIA at kinukurakot lang, itong NIA at kinukurakot lang yung mga pera. So NIA, get your acts together. Pang-ayon po kami dyan at nalulungkot po ako personally dahil nung panahon ng tatay ko po, binansagan yung NIA bilang pinakamahusay na irigasyon na ahensya sa buong mundo ng World Bank. Ngayon bumagsak tayo sa ganito, nakakahiya po. Yun nga po, nakalungkot. Okay. So, ang project. Ito, wala na po tayong projects hindi po yung show na. Okay. EO 138-2001 was passed to devolve certain functions of the national government to the LGUs, including communal irrigation systems. 60 communal irrigation systems na ang na-devolve. Now, according to your Memorandum Circular 25 series of 2022, kailangan from 2024 onwards, technical assistance and monitoring na lang ang ginagawa. Did NIA meet its target to devolve by 2024? Ang pagkaintindi ko, yung EO 138 na nag-i-implement ng Mandanas ruling at dinedevolve yung agriculture tsaka health sa LGU, pina-hold muna at hindi na-implement kasi hindi pa katanggap-tanggap sa lahat ng LGU. Parang pinag-uusapan at wala nang sumunod na EO. Pero nung mag-usap last year sa hearing, sinabi ng NIA totally devolved na sa LGU. Yung communal irrigation systems. May 60 na raw na communal irrigation systems na totally devolved sa LGU na sinasakupan.
Ito po, noong 2021, 11.3 billion ang hiningi for communal projects. 2023, 22.8 billion. 2024, 31.6 billion. And then 2025, 17.1 billion. So kung ito ay totally devolved na, bakit humingi pa rin ng budget ang NIA for the communal irrigation systems? Ang pagka-report ng NIA, 11,000 daw yung communal irrigation systems. At sa loob nun, 60 plus lang ang nade-devolve pa. Yung iba, sagot pa rin ng NIA ang gastos. Okay, so 60 po yung na-devolve. So doon sa 60 na na-devolve, hindi ba kumukolekta ang NIA para sa mga irrigation system na yon? Alam po natin na ang NIA ngayon, talagang mahina ang koleksyon pagkat free irrigation na. Wala nang nagbabayad ng irrigators fees, pati yung lampas ng 8 hectares nakakalusot at pinaghati-hati yung mga lupain, kaya halos wala na. At ang income na lamang ng NIA nasa hydropower generators. Okay. Ganito na lang po. Sa Blue Ribbon Committee hearing, magkita-kita lang po tayo mga taga-NIA, and you must be prepared. Magdala na ho kayo ng mga dokumentong kakailanganin namin, kailangan nyo ipakita sa amin pag nagtanong kami. Huwag yung sabihin nyo, dadali namin sa susunod na hearing. Alam nyo naman po siguro yung mga tatanungin na namin, kasama na po ito mga proyektong ito. So be prepared. So nang sa gayon, hindi na ho tayo tatagal pa. Thank you very much, and NIA welcomes the opportunity to present their side and justify what has occurred since these projects were started. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor. Maraming salamat at sasapi ako doon sa investigasyon na yon pagkat napakahalaga ng irigasyon sa ating mga mambubukid. Maraming salamat, Senator Tulfo. Thank you, po. Madam Sponsor.